Network Entertainment. Oo. Ikaw, nagka-health scare ka na ba recently? Yung health scare ko was nung naoperahan ako 6 years ago. 6 years ago pa. Anong nangyari? Ang PhilHealth, ang kinaltas lang was 10,000 pesos. Kasi baba lang yung hulog ko eh. May tinanggal dito sa kamay ko na na parang tumor. Yeah. Tapos Kaya may scar benign. ka dyan. Yes, oo, benign naman siya. So this was 6 years ago. Okay naman na siya. Mahal yung MRI, biopsy. Oh, mahal. Yun yung mahal. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. This is the podcast for the working class, and in this episode, we will be talking about health cards. All about health cards, lalo na sa mga freelancers na syempre wala kayong SSS na kinakaltas sa inyo sa sweldo, yung mga pang PhilHealth. Malaking bagay ang health cards para sa mga immortal. Tama. Kasi may kasabihan tayo na ang breadwinner ay bawal magkasakit. Dahil pag nagkasakit ang breadwinner, ubos ang finances ng buong pamilya. Kasama ko po ang aking co-host si Zar Del Reyes, CRSP ang inyong career coach and Upwork expert. Pero bago natin simulan, Zar, please like and subscribe to the Underpaid Podcast on Spotify and Apple Podcast. Leave a comment, rate the podcast, answer the poll questions. And if you want to watch the video episodes, subscribe to the Underpaid Podcast videos sa The Pod Network Entertainment's YouTube channel. We have a Facebook group and a Discord group, tsaka nasa social media po ang Underpaid. Kompleto po yan, pati ako at Stanley Chi on all social media platforms and yung collaboration namin na Suplado Motors. Zar? Ayun, so connect with me or follow me sa LinkedIn. So I post jobs there. You can see my activities there. It's Zara Del Reyes 1. That's my LinkedIn profile. And then please follow me on my other social media accounts, and that would be at My Other Office PH on TikTok, Instagram, and Facebook. Okay, this episode, wala kaming ini-endorse na health card. Yan. Na any brand ha. Kung anong health card na i-offer sa inyo ng kumpanya ninyo, check-in nyo rin, mag-research din po kayo. Ito yung disclaimer namin ha. Oo. Lahat ng health card makakatulong para sa mga employees at sa mga freelancers. Or whatever works for you. Like tama ka na you have to really research and check, okay, what works for me? Oo. Kasi may mga health card na, ganito, hanggang ganitong amount lang. Na ang sakop niya is, pag hospital ka, doon ka sa ward, charity ward. And then, ito lang or yung sakop. ward lang. Oo, ganun. Oo. May mga health cards na high-end. Kumpleto lahat. Pero syempre, mahal din yung babayaran nyo yearly. And sa mga kumpanya, monthly yan kinakaltas. Pwede mong bilhin yan na yearly isang bagsakan, di ba? Pwedeng annual. Mayroong mga health cards na pwede ka magbayad ng semi-annual, quarterly. May monthly. Hindi ko alam kung pwede tong gawin ha. Yung sasabay ka, freelancer ka, sasabay ka dun sa isang kumpanya na may health card yung mga empleyado, may kisabay ka bilang kunyari empleyado kanila. Dapat empleyado kanila. Oo. Parang yung iba dati ganun ang ginagawa. Pero hindi ko alam kung pwede siya, kung legit or kung bawal ah. Oo. Ikaw, nagka-health scare ka na ba recently? Yung health scare ko was nung naoperahan ako 6 years ago. 6 years ago pa. Anong nangyari? Ang PhilHealth, ang kinaltas lang was 10,000 pesos. Kasi baba lang yung hulog ko eh. May tinanggal dito sa kamay ko na na parang tumor. Yeah. Tapos Kaya may scar ka dyan. Yes, oo, benign naman siya. So this was 6 years ago. Okay naman na siya. Mahal yung MRI, biopsy. Oh, mahal. Yun yung mahal na mga procedures na inaabot ako ng mga 70,000, ganyan. Wow. So, anong hospital to? Manila Doctors. Okay. St. Luke's. And then, naoperahan ako sa PGH. Okay. Yung doctor's fee was 40K.
Yun ang siningil sa akin. I was hospitalized for parang 2 days, 3 nights. Ganon. And then, after that, syempre, meron pa mga follow-up check-up. Dali lang 2 days, 3 nights. Oo. 2 nights. Hindi, 2 araw 2 nights, 3 days. Tama, Oh, sorry. diba? 3 araw. Tapos ang pinaka mahal dun kasi yung mga procedures and yung pabalik-balik ka sa doktor. Oo. Syempre, bibilangin mo lahat eh. Mm-mm. Total na nagastos ko dun sa procedures ko, lahat, mga gamot and all, close to 300 plus. Talaga. Ganon. And Laki may picture pa nga ako nung tinanggal na tumor. May picture pa ako, Ayoko makita. nakabukas pa yung kamay ko na yung kita yung buto. Grabe. Yun. So, thankfully, maayos naman. And, Pero wala kang health card. Binayaran mo all in cash. biniyaran ko yun, yes. My God. Naubos ang savings ko. Pero kung may health card ako, may iwasan yun. Oo. Eh, nung mga panahon na yun, freelancer ako for the longest time, hindi ko naisip magkaroon ng health card. Parang you're one step away from losing everything. Basta Oo. health ang naging issue mo. Oo. Ako last year, nagkaroon ako ng issue sa blood pressure ko. So escalated yung blood Yun yung pressure. health scare mo. Oo, And then, health scare ko last year. nahihirapan April, kang... last year. Oo. Nahirapan akong pababain yung blood pressure ko. May medications na ako. I think anxiety related yon, pero hindi ko na ininom yung anxiety medications. So anyway, umabot ako. Sa St. Luke's ako wala pa akong 1 day. Umabot ako ng mga 60,000. Tapos mahirapan ka pa makahanap ng kwarto. Oo. Huwag mo Diba? nang Hindi i-bring nga. up yung sa kwarto. Nahihirapan ka nga makahanap ng kwarto noon. Kasi nga, mali nga yung mga sinagot ko sa questionnaire Oo. So, naging risk tuloy ako. Mm. Pero anyway, nung time na yon wala akong health card. Kasi, di ba, I came from a bad personal issue. Oo, di may ba? mga problema ka talaga. Yung talagang na-depressed ako. So, pero before, I had MaxiCare. So, I had the health card. So, me, my son, and yung husband ko. Dati. Kumbaga covered yan lahat. Oo, Pero kasi, covered. ang kagandahan naman sa health card, bibili ka niyan and you're hoping na sana hindi mo magamit. Oo. Pero the problem last year was, I stopped paying my health card since siguro mga COVID time pa. So, because yun yung time na naghiwalay kami ng husband ko. So, dahil depressed ako, napabayaan ko lahat. Anyway, pero nabayaran ko naman yung 60,000. Wala Is this namang, per year na 60,000? Hindi, ito yung hospitalization ko, Oo. 60,000. Pero after a few months, kumuha na ako ng health card. Meron akong mga prepaid cards before. Nung nangyayari yung hospitalization ko, yung papupunta ako sa ER, meron akong MaxiCare na prepaid card. Pero syempre, hanggang lang yun. May certain limit yun. Parang one-time use lang yun. Ilang beses rin naman ako pabalik-balik ng ER. But it was helpful. At least nabawasan yung yung kailangan kong bayaran. Anyway, nung siguro mga bandang August last year, kumuha na ako ng health card, Pacific Cross. Tapos, yung benefit niya, 1.5 million. Ang problema sa Pacific kasi wala siyang outpatient, wala siyang laboratory. Pero malaki yung benefit niya. Pero kailangan ma-hospital ka. Oo, parang kailangan mo hospital ka. Diba? Uulitin ko, we're not endorsing any health card. No, not endorsing. It's just sharing the story. Sharing lang yung yung mga experience namin. Ako, naranasan ko, wala akong health card. Malaki ng ginastos ko. Si Zar, may health card, nagamit niya, nasulit niya. Oo. Pero ito, recently, I'm doing preventive care. So, recently, ito lang, 2 yung health card ko. So, di ba sabi ko last year, meron akong Pacific. May health scare ka, may Pacific Cross Hindi, ka. may Pacific Cross ako noong August. Mga bandang November, kumuha ako ng yung PhilCare. Or Etika nung time na yun. Etika nung time na yun, tapos nag-shift sa PhilCare. Pero anyway, the thing is, yun monthly ko binabayaran. Ang maganda doon, covered yung pre-existing condition ko, which is yung
blood pressure. Covered of course yung mga labs and covered yung mga outpatient. So recently, I've been doing preventive care. So nagpapa-check up ako. So since last week, sama mo na yung mga medication and yung mga labs and yung mga consultations sa doctors. Gumastos ako ng 20,000 almost 20,000 recently. O sige. Okay. Ang nagastos mo dun sa pa-check up lahat 20,000 pesos plus. Oo. Siyempre kakain ka pa, bibili ka ng gamot, pamasahe or yung panggas, di ba? And then kinakabahan ka kung ano yung results. Oh, syempre. So, imagine mo, yung at least yung almost 20,000 na yun, na-cover yun lahat ng health card ko. Pero ito yun, dalawa yung health card ko. Dahil nga, yung isa, mataas yung benefit, just in case something happens. Imagine mo kasi breadwinner kasi ako eh. So, wala akong aasahang iba. So, kailangan ko talaga ng something na mataas yung benefit. And then there's this one na mababa yung benefit, 150,000. Yan yung mga pang-blood chem, check-up. Ito, pag na-hospital ka. So, tama lang naman bilang ikaw ay pero it breadwinner. Works for me. Oo, it works for you. It works for me. Like, you don't have to have 2 health cards. Kung feeling mo enough na yung 150,000 or at least meron kang something, kahit 50,000 nga kahit prepaid card nga di ba? Basta importante meron. Kasi alam nyo na kung ano nangyari. Kung ano ma-afford mo. Kung yung merong health card versus yung walang health card, which is ako yun nung time na... As in zero talaga, wala talaga. PhilHealth. Yung nga, 10,000 nga lang binawas. I was lucky na may mga friends ako na tumulong. And then yung mga pinsan ko nagbigay rin. Yung, talaga? Yung best friend ko nagsagmagot sa doctor's fee. And then... Ayun, maraming tumulong. So, maswerte ako pero hindi naman lahat tutulungan. So, kailangan tayo may sari-sariling mga health card din. Tama. And ang pinaka-bottom line dito is bilang mga empleyado, you have to take care of your health. Para maiwasan yung sakit. Tama. Alam mo naman, yung mga ibang immortal, pupunta lang sa doktor pag may nararamdaman Pero there's a reason kung bakit meron tayong annual physical check-up. Yung mga kumpanya lahat, ay, actually, kasama yun sa isang health card ko. Merong annual physical checkup. So, yung APE yun, di ba? Oo. So, kinuha ko na. So, make use of it. Take advantage of those benefits na binibigay sa inyo ng kumpanya. Swerte nyo kung meron kayong mga ganyan, mga dental, yung sa mata, pag nagpapalit ng salamin, di ba? Mental health, di ba? Meron rin, covered na rin ang mental health sa ibang health cards. Oo. And then, a happy employee should be a healthy employee rin. Yeah, I would admit na I'm not healthy based on my blood chem results, my APE. I'm not healthy. Like I may look healthy pero I'm not. So kailangan din ng exercise. Yung mga pagpunta-punta sa gym, 'di ba? Minsan alam ko nasa opisina kayo 9 to 6. Yung mga paglakad-lakad niyo, 10,000 steps importante rin. Yeah. Yun ang natutunan ko as time goes by. Tama. Dati nung nag-opisina ako, wala talaga ako exercise. Tinutulog ko. And nare-realize ko na sana pala nag-workout ako nung mas bata-bata. Kasi mas madaling lumaki ang muscles niyo pag mas bata. Okay. That's right. Yun. So, ayun, mga immortal, sana wag niyong kakalimutan na health is wealth. So Tama. there have it. Eto, nakwento na namin. Freelancer ka man or regular employee or may sarili kang negosyo, alagaan ng kalusugan para humaba ang buhay. Exercise tayo. There you have it. For Zardel Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.